Update po tayo sa isinasagawang protesta ng mga estudyante sa UP Diliman. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, magandang hapon. Nag-uumpisa na nga ang university-wide Black Friday protest dito sa University of the Philippines, Diliman sa Quezon City. At sa mga oras na ito, Connie, ay sarado na ang isang bahagi ng UP Oval o yung UP Ikot na tinatawag dahil napuno na halos ng mga kabataan ang harapan ng Pauma Hall dito sa UP kung saan ho nagdadaos nga ng kilos protesta. Ang panawagan ng mga kabataan dito, Connie, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, partikular sa flood control project. Wala daw dapat piliin kamag-anak man ng pinakamataas na leader ng bansa, mga senador man, at kung sino-sino pang opisyal at pati nga sa mga budget na nakuha ay dapat daw ibalik. Yan nga ang panawagan ng mga mag-aaral dito sa UP Diliman para sa kanilang Black Friday protest. Kagabi, Connie, naglabas ng pahayag si UP President Angelo Jimenez na sa gitna ng isiniwalat na korupsyon sa gobyerno, hindi raw dapat maging neutral. Kaya suportado niya ang pagpapakita ng outreach o galit ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. At habang nagdaos ng kilos protesta rito, ay nakabantay ang UP Police dito sa lugar para matiyak ang seguridad. Pero sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang kilos protesta pero mapayapa naman sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik ko na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. At kaugnay nga po ng pagdaraos ng Black Friday protest sa ilang lugar dito sa Metro Manila, kausapin na natin si Police Major Hazel Asilo, Chief ng Public Information Office at spokesperson na rin ng NCR Police Office. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Makiki-update lamang ho kami sa inyo pong pagmamonitor sa Black Friday protests, no? O yung mga kilos protesta ngayong Biyernes. Yes, ma'am. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor or mga nagbubuo na ng mga grupo dito sa ating monitored areas gaya po ng EDSA Shrine at ng People Power Monument. Bagamat kanina pong umaga dito naman po sa area po ng House of Representatives is meron po tayong mga nagrally pero nasa 25 lamang po na participants at natapos din naman po agad sila bandang alas 10 po ng umaga. So far po, peaceful pa naman po yung mga areas na mga minomonitor po natin. At gaano ho karami ang nakadeploy ngayon na mga pulis? Sa ngayon po, nakadeploy po natin is nasa 950 po dun sa mga monitored areas at meron tayo pong 1,500 naman po na mga reserve CDM personnel na siyang magiging dagdag puwersa po in case na kailanganin natin ng iba pang puwersa para po doon sa ating mga monitored areas. Hanggang kailan ho ba itong mga sinasabi nila mga pagprotesta? Ang balita ho natin, over the weekend may mga nag-apply din po ng permit. Tama ho ba? Yes po, meron po tayong monitor pa po na pagtitipon bukas sa area po ng Quezon City at ito pong ating deployment naman po ay hanggang sa matapos yung mga monitored po natin na mga pagtitipon at mga rally. At ano ho ang pakiusap ninyo, no? At paalala siguro sa ating mga kabataan lalo na dun ho sa mga lalahok sa protesta? Ginagalang po ng NCRPO ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga salubin. Gayun pa man po, paalala po natin na mahalagang gawin po ito sa mapayapa at legal na paraan para maiwasan po natin ang kaguluhan at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kami po ay nananawagan sa publiko na makipagtulungan po sa mga otoridad at sumunod po sa mga alituntunin. Kayo po ay makatitiyak na ang inyong kapulisan ay laging nakahanda at nakikita upang protektahan ang kapayapaan at seguridad dito po sa Metro Manila. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Maraming salamat po. Yan po naman si NCR Police Office Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Hindi lamang pagsusugal, kundi money laundering ayon kay Senador Ping Lacson ang posibleng ginagawa ng 5 tinaguriang Bulacan Group of Contractors sa kanilang pagkakasino. Ang Anti-Money Laundering Council po ay iimbestigahan na ang mga kasino. Balitang hatid ni Maki Pulido. Of the seat
Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik sa loob ng mahigit 2 taon mula 2023, mahigit 2 bilyong piso ang cash na pinapalitan ng chip sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yon. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar ni Lacson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. May kalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabuatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nasa 100 pasyenteng may bukol sa katawan ang naoperahan ng libre sa Quezon City. Ang mga kwalipikadong pasyente ay mga may bukol sa labas ng katawan tulad sa ulo at braso. Ang iba na may mga bukol na mas malaki o kaya nasa loob ng katawan ay dinala naman sa ospital. Tinuruan din ang mga pasyente kung paano gagamutin ang kanilang mga sugat para maghilom ito ng maayos. Ayon sa Philippine Medical Association, Philippine College of Surgeons at Quezon City Medical Society, taon-taon silang may libreng surgical mission para matulungan ang mga nangangailangan. Pag sinabing culinary, Pampanga na yan. Pero ang ilang OG at classic dish doon, binigyan na rin ng unique twist. Nakakatakam, di ba? Heto po, ang patikim ng biyahe ni Drew. Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Kung manyaman na sisig lang din ang usapan, with calamansi and sili at served on a sizzling plate yan. Pero sa kinikilala na sisig capital of the Philippines na Angeles City, ang beloved pulutan, imbis na umuusok, binilog-bilog, pauso. It's familiar but different. It's different but the same. Isang tatak Kapampangan dish minsan nang nawala. Pero nahukay sa limot nang dahil sa isang cooking competition. Ang sangkap nito, suso at matres ng inahing baboy. Proud ako dahil usually hindi ako makain talaga ng mga innards. Pero dahil wala siyang aftertaste, mas na-appreciate ko siya ngayon. Hindi lang sa pagluluto kumpleto serkados ang mga Kapampangan. Ang mga eksenang yan, dito lang sa Pampanga mararanasan.
Naglalakad sa gilid ng kalsada ang lalaking yan sa barangay La Esperanza sa Tulunan, Cotabato. Maya-maya lang, isang tricycle sa kanyang likuran ang nagpagewang-gewang hanggang mabundol ang lalaki. Tumilapon po siya at tumama pa sa isang signage. Dinala siya sa ospital ng nakabanggang tricycle driver pero binawian din po siya ng buhay kalaunan. Paliwanag ng driver na walan daw siya ng kontrol sa tricycle. Hindi rin daw niya agad napansin na may nabangga pala siya. Hawak ng pulisya ang tricycle driver at kanyang kasama na parehong nangakong aakuhin ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Kabilang ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya at papel ng mga communication practitioners sa mga tinalakay sa 32nd National Public Relations Congress. Pinangunahan po ng Public Relations Society of the Philippines ang usapin tungkol dyan. Ilan sa mga hamon sa mga nasa PR at communications industry ay kung paano nila sasabayan at papakinabangan ang teknolohiya tulad ng social media. Gayon din ang pangamba ng ilang PR practitioner na baka mapalitan naman sila sa trabaho ng Artificial Intelligence o AI. Binigyang diin sa PR Congress na kahit advanced na ang teknolohiya, dapat gawa o input ng tao pa rin ang mangibabaw kapag naghahatid ng mensahe sa publiko. Mahalaga rin daw ang tungkulin ng mga nasa larangan ng komunikasyon na magbigay ng tamang impormasyon sa gitna ng problema sa misinformation at disinformation. Ito ang GMA Regional TV News. Patay na ng matagpuan ang batang babae na inanod ng baha sa Iligan City. Miyerkules nang mahulog daw sa isang kanal sa Barangay Pugaan ang 9 na taong gulang na estudyante. Kwento ng pinsan na isa sa mga kasama niya noon, sinubukan kasing kunin ng biktima ang nalaglag na tsinelas. Nadula siya, nahulog sa kanal at tinangay ng rumaragasang tubig. Kahapon, kinumpirma ng mga taga Iligan City DRRMO na natagpuan na ang bangkay ng bata sa Barangay Tubod. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, ready for Christmas na ang mga ibinebentang parol dito sa Dagupan City. Sa Barangay Karanglaan, Paskong Pasko na ang vibes ng iba't ibang disenyo ng parol at mga pangdekorasyon. Maaga na ring namimili ang ilang customer habang hindi pa tumataas ang presyo. At dahil bare months na nga, nagsusulputan naman ang mga pampaskong kakanin tulad ng bibingka at puto bongbong sa ilang lugar sa Angeles City, Pampanga. Gaya ng espesyal na puto bongbong na nilagyan pa ng leche flan. Manyaman o masarap naman daw sabi ng customers dahil hindi raw tinipid ang ingredients. Wala raw yang harina kundi purong galapong, bigas at itlog. Wagi ng bronze medal si Filipina Wushu star Agatha Wong sa 17th World Wushu Championship sa Brasilia, Brazil. Nakuha ni Wong ang score na 9.7 points sa Tai Chi Chuan event. Nanguna sa competition ang pambato ng Japan habang sumunod naman ang pambato ng Singapore. Good job! Sa iba pang balita, ililipat sa National Museum of Natural History ang taxidermy o yung na-preserve na balat at hulma ng elepanteng si Mali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, yan ay para mapanatili ang kalagayan nito. Napansin kasing unti-unti itong naagnas habang nakadisplay sa bungad ng Manila Zoo. Isa sa tinitingnang sanhi ng pagkasira nito ay ang paiba-ibang panahon. November 28, 2023 nang pumanaw si Mali na tinawag na the loneliest elephant in the world. Kung mailipat si Mali sa National Museum, makakasama nito ang taxidermy ng Indo-Pacific crocodile na si Lolong, na pinakamalaking buwayang nahuli sa Pilipinas. Pinalalawak naman ngayon ang dating enclosure ni Mali sa Manila Zoo bilang paghahanda sa 2 bagong elepante na idodonate daw ng Malaysia sa Pilipinas. Naghahanap ba kayo ng pelikulang may karakter na bida kontra bida? Aba, sagot na kayo ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Walang bida kung walang kontrabida!
Streaming na sa Netflix ang pinagbibidahang movie ni Barbie na Kontrabida Academy. Gumaganap siya dito as Gigi, ang babaeng papasok sa isang one-of-a-kind school para aralin ang pagiging villain. Sa Kontrabida Ball at Grand Vina Conference ng pelikula, very nanlilisik at mapanampal ang look ni Barbie. Co-starring ni Barbie sa pelikula sina Eugene Domingo at Sparkle stars Isabel Ortega at Yasser Marta. Na-cuticam ang pagiging alerto ng isang bantay sa Noveleta, Cavite. Hindi dahil sa suspicious na tunog, kundi sa delicious na kalembang. Excited much ang asong si Molly at over sa pagkaholo, papaano dumaan na pala ang vendor na paborito niyang ice scramble. Worth it ang pagiging aligaga dahil ibinigay naman daw ang favorite na merienda. Hoy, si Molly ang kaisa-isang aso sa 16 na pets ni Jonah Molina. Kung certified suki siya ng ice scramble, dead man naman ang mga kapatid na pusa. Ang video, more than 500,000 na ang views. Trending! Happy weekend! Naghahabol din ako ng ice scramble minsan ba? Tsaka ng taho, pang-happy yon ng weekend natin.